To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Let's give a clap of praise unto the living God! Sobrang nakaka-excite ang topic. Tumayo po tayong lahat. Muli nating sambahin ang Diyos. We are here to worship the Lord our God. Amen. Nariyan po kayo na mga nanonood sa ating FB Live. Nanonood kayo para sambahin ang Diyos. Kung may ibang dahilan kung bakit tayo narito ngayon, bukod sa pagsamba at paglilingkod, mali po ang lugar na napuntahan po natin. Ang lugar na ito ay lugar ng pagsamba. Lugar ng pagbibigay ng kalwalatian sa pangalan ng Diyos. Hindi tayo nasa lugar na ito para magtinda ng kung ano-ano. Kung nagtinda man ng ilang weeks, yung ating mga kakabataan, ito po ay paraan ng pagsamba dahil po yon ay gagamitin para po sa anibersaryo ngayon ng KKB. Amen. Kaya napakaganda ng panahon. Regalo na ng Diyos yan sa ika-12th year anniversary ng KKB. And we are here to worship the Lord. Narito tayo para sambahin ang Panginoon, para paglingkuran ng Diyos. Paalala lamang po ang awit na ito. Let's bow our head and let us close our eyes. Muli sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. We just came here to worship you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to the King of Kings. Yes, Lord. Here I am Yes, oh Lord. You're all together lovely. Opo, Panginoon. All together worthy. You are worthy to All serve. together wonderful too. And here I am to worship. Here I am to We're here to worship you. Here I am to serve bow you, Lord. down. Here I am to say that you're mine, God. You're all together lovely, all together worthy. Oh, we give you All praise. together wonderful to me. And here I am. Here I am. Pwede bang ilagay natin ang ating kamay sa bahagi ng ating puso? Here I am. Iyan ang dahilan to bow kung bakit ka nariyan. Narito ako. Here I am to say that you're mine. Ikaw ang aming Diyos na pinaglulungkuran sa lugar na You're ito. all together lovely. Walang ibang maganda sa lugar na ito maliban sa iyo, Diyos. All together wonderful to me. Panginoon, marami pong salamat sa paalala ng awit na iyon. Narito kami para sumamba, magpakumbaba, at patuloy na dali ng iyong presensya saan man kami pumunta. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod, Panginoon, langisan mo ng langis ng biyaya at pagpapalang aking labi. Hayaan mo, Lord, na ang nahandang makinig, nahandang magpaturo ay mag-uwi ng napakaraming pagpapala. Maging sa mga nanonood, ang handa pong tumanggap ng iyong mensahe, ang handang tumanggap ng iyong benediksyon, ay patuloy na pauulanan mo ng pagpapala kahit saan man sila naroon. Salamat po, Panginoon, ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. And we give you praise, we give you honor. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Praise God! Makakaupo na po tayo. Sobrang nakaka-excite ang ating topic. Alam niyo po ba kung meron akong isa sa pinaka-paborito pong ituro ay ang patungkol sa paglingkod sa Diyos. Alam na alam po yan ng mga leaders, workers dito. Alam na alam po yan ng mga nakakakilala po sa akin. Kung ako po tatanungin, ano ang pinaka-paborito kong ituro, bukod po sa pagsasama ng pamilya, ito po iyon. Nakakakilig po na talagang bagamat pinakikiramdaman ko po ang aking sarili kung kaya kong magturo, pipilitin ko to sa biyaya at pagpapala ng Diyos sapagkat sa unang buwan ng Setyembre, sa unang linggo, gusto ko pong ako talaga ang unang magturo. Marami naman po tayong mga pastor dyan. Ayan, naka-standby si Pastor Michael. Naka-polo na yan, nakaayos. So anytime, pag pinasa ko ngayon ng mikropono, pwede yan. So, ganun po. At pati mga usheret, pati yung nagbibigay sa akin ng
Tissue, binibigay ko na nga yung outline ko kanina, baka mamaya ikaw ako gagamitin. Abay sabi, pagtitimpla ko na lang po kayo ng kape kahit ilang beses pa, wag lang niyo po akong pagturuin. Bakit ba ayaw niyo magturo? Naintindihan ko po. Mahirap dahil una, kapag nagturo ka, hahanapin sa'yo ang itinuturo mo. Mahirap magturo kasi kapag nagturo ka, sasabihin, nagpaparinig ka, nagpapatutsada ka. Hindi ako nagpaparinig, nandidiretsa po ako. Hindi ko lang pwedeng banggitin kung sino-sinong pangalan ang laman ng mensahe. Pero lahat ng mensaheng meron po tayo, para sa ating lahat yon. Kaya kung meron pong mali sa buhay natin, sasabihin natin, pinariringgan mo ako. Pero kung tama ang puso natin, kahit masakit ang mensahe, sasabihin mong, tama ang mensaheng iyon sa buhay ko. Di ba? Alam niyo po ang pinakamahapding gamot na dadapo sa sugat ng katawan? Yun daw yung pinakamabisa. Pagka po ang gamot walang effect, walang mabagal po effect nun. Kaya napakahalaga po na sa panahong kailangan natin ng mensahe, sabihin mo sa Lord, Panginoon, kung kinakailangang masaktan ako, pero totoo at dapat, gawin niyo po. Kesa naman nakakakiliti ang mensahe. Sugar-coated ang message. Parang kiniliti ka lang, kinilig ka lang, masaya ka lang, pero walang natutunan. Kaya iniiwasan ko na po ang magkwento ng nakakatawa. Kasi kadalasan, nagmag-message sa akin, Pastora, nakakatuwa po yung message nyo, yung illustration nyo. Sabi ko, bakit yung illustration ang na-stay? Sa totoo lang, marami kong pwedeng ilustrasyon, pero in-avoid ko muna kasi mas mahalaga ang ilustrasyon ng tunay na buhay ni Jesucristo na matutunan po natin sa buhay na ito. Arise and build a service-oriented ministry. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan din natin ang Panginoon sa buhay ng nag-worship leader, si Ate Hazel. Let's give a clap of praise sa buhay niya. Praise God. Walang nakahinto. Malapit na ho ang birthday ni Kuya Paul, ang isa sa ating anointed keyboardista na marami pong nahipo ang puso. Sa September 19, birthday niya po sa langit. Pero ni minsan, hindi po huminto ang kanyang pamilya sa paglilingkod. In fact, nung malaman nila na may cancer, diagnosed ng cancer, nag-attend pa sila ng family day. At hindi ho tumigil. Ako na ho nagpatigil dahil baka ako mag-collapse pag biglang masakit ang tiyan. Pero alam niyo ho ba? Hanggang sa linggo ng linggo, nag-minister pa rin, kinabukasan, kinuha na siya ng Lord. Masarap pong kukunin ka ng Lord na nasa diwa ng paglilingkod kesa nasa diwa ng galit at panlalait. Kesa nasa diwa ng kasalanan, ang isip mo'y naglalakbay para mamukol ng mali ng iba. Si Paul, namatay siya na ang diwa niya ay naglilingkod sa Diyos. Naalala ko nung mag-message siya, sabi niya, Pastora, gusto ko pong maglingkod na kasamang lumalaki ang aking mga anak. Pero wala ho tayong magagawa, marami pong umapila, buong mundo yata ng GIL Worldwide at matataas na pastor. Kahit ano palang dasal ng sino man, kapag finish kontra ka na at wala nang pwedeng ikontrata uli sa'yo, ang mahalaga na tapos ni Paul ang kanyang paglilingkod na kung saan nadala niya ang kanyang pamilya. Alam niyo naman po yun, ang unang mentor ng kanyang anak, kaya gumaling, ay walang iba kundi ang kanyang ama. Kaya wag mo nating sayangin mga magulang na ipagtulakan sa paglilingkod ang ating mga anak. Naiyak po ako talaga, Ate Marge, kasi nadin ko yung testimony ni Bunso. Mambihiran, di sinabi sa akin ni Pascay. Manunood ako ng general rehearsal nila. Sabi niya, Mami, magpapatotoo si Bunso. First time kong madinig yung ganong klaseng testimony. So, hindi naman ho namin kayo ini-invite lahat, pero mag-FB live kayo, mamaya. Tama ba ako naka-FB live, mamaya? Nag-rent po sila ng mas mataas para po mapanood yung lahat ang testimony nung 3 batang to. Highlight po yung anak ko, syempre. Ano ang naranasan ng isang anak ng pastor? Paano na-deprive? Paanong lumangoy pansamantala sa kasalanan? Alam ko po lahat yon. Pero ni minsan hindi nakatikim ang aking anak ng sumpa, lait at galit. Dahil alam kong gumagawa lamang ng testimony ang Diyos sa buhay niya. Salamat sapagkat ang may yaman po ako ngayon, hindi po ang magandang bahay na meron ako. Punta po kayo sa bahay namin. Libre po ang kape. Buksan nyo refrigerator namin. Hindi po nawalan yon. Titigil ang sino mang magpala sa amin, pero hindi titigil ang paglalagay ng Diyos sa aming refrigerator ng pagpapala. Libre po ang kape.
Libre pong mamasyal kayo sa maliit na Tagaytay ng aming hardin for the glory of God. Libre po, nalibutin niyo ang aming payak. Maliit pero magandang bahay. Dahil binigyan kami ng magandang buhay. Pero titiyakin ko po sa inyo lahat. Lahat ng iyon, hindi iyon ang tunay naming yaman. 23 taong kaming natira sa barbershop. Mayaman na kami. Natira kami sa isang magandang subdivision, maayos at magandang bahay. Mayaman pa rin kami. Dahil ang yaman po namin ay ang paglilingkod sa Diyos na buhay, na nagligtas ng aming buhay. Believe me, subukan yung maglingkod ng 6 na buwan lang kapag mali si Pastora Diwani. I-Facebook nyo na ako. Siraan nyo na ako. In fact, may gumawa na nga ng page ko eh. Natuturo ko kung ganyan sa bunlo, nilagyan niya ng sungay yung ulo ko, nilagyan niya ng pangil yung bibig ko. May page. Ang kultong pastorang babae ng JIL Maykawan. Hindi niyo nakita yon? Ay, hindi pinakita sa inyo. Buti na lang, baka managa kayo kung mahal niyo ko. Salamat kasi sabi ko, oy, mali yung nakuha niyang picture kasi kahit lagyan ako ng sungay, maganda pa rin ako. Kahit lagyan ako ng pangil, lalo akong gumanda. Pinakamagandang vampira yata yung ginawa niya. Honest, di ako nagalit. Eh sabi ng anak ko, Daddy, Mami, ano mo na yan? Report natin. Ba't yung i-report? Mas maganda yan, pag na-controversial ako, papanoorin nila ang preaching ko. Kaya libo-libo ang nanonood sa atin ngayon. Napanood kasi nila yon, nakita yung page. Binalikan ko yung page, siya mismo nagbura ng page niya. O, di ba? Alam niyo ho, sa paglilingkod sa Panginoon, huwag kang patitinag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang patitinag. Matthew chapter 25, beginning verse 21, then 23. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." The Lord will bless the reading of this passage, pero gusto ko pa pong bigyan po ng the end sa wikang Tagalog. Sabi po ng wikang Tagalog, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Lundag tayo sa 23, sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan." Diyos pong bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita ng Diyos. Nang kilalanin natin ang Panginoon bilang Panginoon sariling tagapagligtas, hindi dapat huminto dyan ang buhay mo. Hindi dapat maghalukip-kip ka, okay na. Na anytime dumating ang Lord, ligtas ka. Yun nga hong pastor na naguhulog pa sa kasalanan at posibleng hindi pa maligtas, ikaw pa, petik lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka petik. O, di ba? Hindi ka petik. Dito lang ang tingin. Dito lang. Kasi kung iba-iba tinitingnan nyo, magkakasala kayo ngayon. Dito lang. Huwag kayo titingin doon, dito, diyan, dito lang. Kung diyan ka may babantayan kayo, ako lang ang tingnan nyo. Okay po ba? Kayong nasa FB Live, dito lang ang tingin. Okay? Not one of us is a believer of chance. We are purposefully loved and called by God so that we can properly respond to His love and calling. We are meant to bring glory to God in the way He has specifically designed us to serve God and others. Hindi natapos na ikaw ay talagang lakat ng luha ay lumabas sa iyong mata, talaga naman nagkandaluhod ka nang tanggapin mo si Jesus, na in love ka kay Lord, at talagang nagkaroon ka ng nakapayapaan at malalim na kagalakan. Hindi natapos doon, anak. There's more. Dahil ang isang magandang surpresa pa ng Panginoon mula sa kawalan, mula sa madumi mong buhay, mula sa kakulangan mo, tinatawag ka ng Diyos. Di ba happy yun? Palakpakan natin si Lord. Hindi ka hanggang dyan lang. Hindi tagapakinig ka lang. Hindi hanggang sa kung saan ay nanonood ka lang ng mga naglilingkod kay Lord. May bahagi ka sa kingdom ng Lord. Ang bawat isa ay merong bahagi. Hindi ka tagapalakpak lang pagdating ng langit. Nakapanood na ho ba kayo ng basketball? Uy, sinanood ng Gilas.
Actually, kami may VIP may VIP ticket kaya lang mas inuna namin po yung gawain ng Lord. Hindi ba nung kapag nakakapuntos ang Gilas, sumasayaw-sayaw ka pa? Yes! Pilipino ako! Di ba? Come on! Come on! Kung sino yung paborito yung basketball player, sinisigaw mo pa Dinidilaan mo pa yung kagalit mo, yung kaaway mo, yung kung hindi yun ang kakampi ng Gilas. Pero nung matalo Gilas, talaga namang... Pero sabi mo, okay lang yan. Bakit? Unang round pa lang ng laban yan, di pa tapos ang laban. Yan ang Pilipino, hindi nawawala ng pag-asa. Pero tanong, kung nanalo Gilas at pinarangalan, kasama ka ba sa karangalan? Hindi. Pumalakpak ka lang Pero kung ikaw nandun sa tabi ng Gilas at mo nagbibigay ng panyo para tagapulas man lang ng pawis ng lumaban at tabigay ng tubig, o kaya ikaw ang nagbigay ng halaga ng pambili ng tubig, kasama ka ba sa mapaparangalan? Kasama ka. Bahagi ka ng pagkapanalo nila. Huwag kayong pumayag na tagapalakpak lang kayo ng pinararangalan. Pagdating sa langit, parangalan natin ng sabay-sabay ang Diyos. Sa paanong paraan? Pastora, hindi ako kagaya mong marunong mag-preach. Hindi magaganda boses nila. Sabi ng Colossians 3:23, lahat ng gagawin nyo sa Panginoon at hindi sa tao. Pero hindi ibig sabihin, mambabastos ka na ng tao dahil sa Diyos mo ginagawa iyan. Dahil meron tayong tinatawag na oriented ministry. Kailangan alam natin yung a service-oriented ministry. Alam nyo, hindi ko malilimutan. Last August 30, nag-birthday po si Kuya Mading sa Langit. Isa po sa ating Toroto tawag ko dun Trumpet. Kilala nyo yun. Siya yung pinaka-senior citizen natin dyan. Umalaw, nandyan yan. At alam nyo ba, ang panahon nun, head sip pa si Ate Kat. Alam nyo kung paano siya mag-text? Ate Kat, pasensya na po, hindi po ako makaka-attend. Next week na po. Isang 60 years old plus, namumupo sa isang 17, 18 years old. Sabi ko, Kuya Mading, huwag niyo na pong pupuin. Sabi niya, kaya ko po siya pinupupo, yung tawag ng Diyos sa kanya. Hindi yung edad niya. Apo ko po kasi siya. So napakahalaga na oriented ka. Nakafocus ka kung ano ang papasukin mong ministry. Napakahalaga po inon. At napakahalaga na kapag tayo naging mabuting katiwala. Kwento ko lang po yung ating pag-iikutan ng mensahe. Meron pong isang mayaman na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang mga tauhan, 3 dito ang napili. Binigyan ng salaping 500 ginto, 2 hanggang 5,000 ba yun? 5,000, 2,000, 1,000. Pero ang sabi ng Biblia, ayon sa kanilang kakayanan. Hindi niya pinagpantay-pantay kasi ayon sa kanilang kakayanan. Ibig sabihin, magaling tong bossing na to. Na-evaluate niya ang kakayanan ng kanyang mga tauhan. Hindi niya pwedeng yung 5,000 binigay ko rito, ibigay ko rito kasi iba-iba sila ng kakayanan. Nandyan po ba kayo? Ranggo-ranggo kasi kailangan itaas mo, mapatunayan mo muna na kaya mong itawid yung ranggong yan. Kaya si Lord, pati sa problema at pagsubok, hindi maaring hindi mo kaya yan. Na kapag ikinumpara po natin ang pagsubok na pinagdaanan natin sa iba, sasabihin mo na bakit ganito, Lord, ang bigat nito. Nandyan po ba kayo? Bakit, Lord, ang bigat nito? Hindi mabigat yan. Ayon lang yan sa timbang mo. Nung ako po, babalik na ho talaga ako. Nung ako po ay may dietitian, binigyan niyo ako ng count ng calories. My God, imagine from ganito kataas na calories, biglang ibabagsak niya, 50% lang yung ititira niyang calories. Sabi ko, baka humanlata ako. Sa umpisa lang yan, pero kaya niyo po yung ganyang count ng calories. Kasi yan lang ang dapat niyong buhatin sa katawan niyo. Kasi kapag dinagdagan nyo pa ng ibang mga taba ang katawan mo, mahihirapan na po kayong ilakad yan. Ang maaapektuhan, tuhod nyo. Nakaka-offend. Pero yun ang totoo. Sa paglilingkod po natin, pag marami tayong karga na kung ano-ano, mahihirapan ka talagang humayo.
Bukod sa pupukulin ka ng kaaway, pag bibintangan ka ng kaaway, he is like a roaring lion, ipe-persecute ka, at minsan may mga pagkakataong masusugatan ka, pero hindi ibig sabihin, hindi ka tinawag dyan. Kasi kapag huminto ka dahil sinugatan ka ng kaaway, ibig sabihin, kaya mong ipagpalit ang nararamdaman mo sa pagmamahal mo sa Diyos. Dapat walang kapalit yun. Marami mang hadlang sa aking pagsunod. Diba? Marami mang hadlang. Kaya sabi nitong matalinong taong to, 5,000 dito, 2,000 dito, 1,000 dito, kasi yun lang ang kaya nila. Higit doon, baka bumigay na sila. Ngayon, meron 2 puntos lang po ako dito na nakita. Tandaan po natin to, sabi dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuti kong alipin. Well done, good and faithful. Everybody say, good and faithful. So ano nakapalo dun sa good? Naging mabuti ka. Ibig sabihin, pinamahalaan mo. Grabe naman, ang galing mo naman, very good ka naman. So ano nakapaloob po doon? Nakapaloob po doon yung sinasabing fruitfulness. 2 points lang tayo 2 puntos lang iiwan ko ngayong umaga. Anong nakita po natin dito na marks of a service-oriented ministry? There is fruitfulness. Everybody say fruitfulness. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti, at tapat na alipin. Jesus said in the John 15, we were created and called and chosen by God to be fruitful. Maging mabunga ang ating buhay. Nandyan po ba kayo? Maging mabunga sa mabubuting gawa. Mamaya po, may regalo kami sa inyo lahat. Walang uuwi na wala ho akong ibibigay sa inyo. Gusto niyo yun? Masaya si Pastora, kaya may ibibigay po ang JIL May Kawayan at saka si Senator Joel Villanueva. Thank you so much, kaming Senator Joel Villanueva. May bibigay po kami sa inyo. Ba't malungkot kayo? May bibigay ako. Sa lahat naman ng bibigyan, kayo ang hirap bigyan. So, sayang wala sila. Text nyo, bilisan ka mo. Kailangan 2 minutes, nandito na siya. May iuwi pa siyang kahon-kahon. So, praise God. Lahat, pati leaders, workers. Dati kayo lang binibigyan namin Pero ngayon, leaders, workers, pipila, uuwing masaya. Okay po ba? Okay lang po ba sa inyo? Bigyan namin kayo? Salamat, mainit ulo nyo. You did not choose me, but sabi nung mga nasa Facebook, paano naman po kami? Habol po kayo. You did not choose me. But I choose you. I choose you to go and to make plenty of fruit. The kind of fruit will continue always. For that reason, the Father will help you with anything that you ask Him. If you ask Him in my name, He will do it for you. Hindi niyo ako pinili. Ako ang pumili sa inyo. Hindi kayong pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo. Hindi ko lang kayo pinili, kundi hinirang ko kayo. Doble yun Mas matindi yung salitang hinirang. Upang kayo'y humayo at mamunga. So tinawag tayo ng Diyos, hindi para manatiling nakaupo, nakikinig. Na kapag ka po nasaktan, patatawag ang pastor. Magpapapray sa pastor. Konting problema, nandyan ang pastor. Sabi nung kaibigan kong pastor, sabi niya, ayokong pagpastorin ng mga anak ko. Bakit? Ayoko nang maranasan nilang sakit na naranasan ko. Iba naman ako. Sabi ko, anak, yung mga sakit na nararanasan ko, hanggang sa oras na ito, baka doble pa ng maranasan nyo, pero hindi hadlang yon para hindi kayo magpatuloy. Ang huling text ko kay Bunso, anak, pipiliin pa rin nating magmahal araw-araw. Pipiliin pa rin nating magmahal, pero maging matalino sa pagtitiwala para hindi maapektuhan ang precious ministry ng Lord. Kung tawagin ni Kuya Ed kasi yan, precious ministry Kaya siguro masyado akong oriented, motivated. Touch not the ministry. Touch not the ministry and touch not the anointed of God. Huwag niyong gagalawin ang ministeryo ng Panginoon. Chosen to be fruitful, Jesus chose you to be a partner in the ministry. Pinili ka para partner. Ikaw ako, nanay, partner po tayo. Anak, ang kaya ko lang ibigay panalangin. Ako po, higit po ang panalangin. Sana nababanggit niyo si Pastora kahit sandali lang, Lord, bless mo si Pastora. Ingatan mo si Pastora. That is blessing. That is paglilingkod. Ako po ay merong win
Sila po yung nananalangin, sila po yung talagang nakaluhod para po sa mga pangangailangan at mga labanan ng iglesia at ng mga lingkod ng Diyos. He handpicked and appointed you for a mission to produce enduring fruit. God's plan from the beginning is for man to be fruitful, prosperous, and successful. So ikaw, hindi ka nandyan para maging bonsai. Alam niyo yung bonsai, yung halamang dapat ay lumaki pero talagang pinanatili na lang maliit. Display. Hindi magandang display ka lang. Maganda may nagagawa ka. Amen ho ba? Genesis chapter 1 verse 28. The God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Alam nyo ba, mamaya po, mag-anniversary ang JILKKB, 12 year. Wala akong stress for the glory of God. Hindi ko alam na nasusurpresa po ako na ganito na pala karami ang KKBs. Kaya na nilang mag-produce para gastusan ng malaki. Hindi biro. Umarkila po sila ng magandang sound system, malaking lugar. Lahat sila. Yung anniversary, mamaya, parang anniversary na ng JIL May Kawayan. Wala akong kaano-ano doon na nagugulat na lang ako. Sabi ko, ganito na pala yung bunga ng aking paglilingkod mula nung ako'y umuo sa Lord noong 1989 na 2023 na ngayon. Na may mga kabataan ang naimpluwensya ang paglingkuran ng Diyos. Na nakita kong mga inosente, mga puso na talagang kahit napagalitan mo, kahit nasabihan mo, kahit na minsan sabihan mo tungkol sa love life, susunod sa'yo. Sabi nga nung nanay, nung kabataan, buti nga sa inyo, pastora, sumusunod yung anak ko eh. Sa akin, hindi ko mapasunod yan. Laging, wait! Hayaan nyo na ho. Hayaan mo, papasunod din natin yan. Mahalaga, 2 po ang magulang nila. Merong spiritual parents. Salamat sa Panginoon sapagkat may iglesia. Nabe-bless ba kayo? May JIL, may kawayan kayo? Oo, si Roland lang ang malakas ang amen. Ko Roland, talagang dapat malakas ang amen mo. Diba? Oh, mag-SOS ka mamaya. Diba? Love nyo ba JIL may kawayan? Hanggang saan ang kaya nyo para patunayan yung mahal ang JIL may kawayan? Amen! Ako, mahal ko po ang JIL may kawayan. Hindi ko alam kung obvious ba sa inyo. Mahal na mahal ko ang buong JIL may kawayan at leaders, workers ng JIL may kawayan. Amen. Praise God. Pero syempre, mas mahal ko si Lord. Kapag may mga bagay na hindi na dapat gawin at may mga bagay na dapat iayos, aayusin natin. Mahal natin ang pagkatawag ng Diyos. Maglingkod tayo. Wala nang maraming salita. Sasayangin ba natin ang buhay nito nang bilis mamatay ng tao? Meron na akong gustong share. Talagang ganda lang ng topic sa Worldwide. Panoorin niyo Worldwide, ha? Sabi ko, bakit yun pa rin yung topic? Yung pala, napaka-special ko kay Lord. Habang ang asawa ko ay natutulog, binantayan ko. Sabi ko, Lord, sabi ng kaaway, baka hindi na magising yan. Kasi natulog ko siyang nanginginig ang katawan, masikip ang dibdib, namamanhid ang buong katawan. Kaya natutulog siya, nakatingin ako. Hindi ko na malaya, nakatulog na rin pala ako. Pagising ko, wala. Sabi ng kaaway, wala, bumagsak sa CR yan. Diyos ko, makita ko nakaluhod sa sala. Nasa prayer watch pala. Hinintay ko habang siya ay nakandoon. Pagkatapos ako, Daddy, kamusta tulog mo? Ang himbing. Ang sarap. Sus ko pa, ako hindi nakatulog. Bakit? Binantayan kita eh. Sabi, ba't mo ako binantayan? Hindi, baka gabi, sikip ng dibdib mo, namamanid buong katawan mo. Sabi ng kaaway sa akin, pagising ko, wala na ako asawa. Sabi niya, napaloko ka naman sa kaaway. Di ba, minsan maraming paglilingkod mo, di-disturb ka eh, tatakutin ka eh. Pero sabi ni Pastor Jan, ano bang mangyari? May eternity tayo. Doon, wala nang wakas, wala nang pagtanda, wala nang mga pagsubok, kasi yun ang pinakahihintay natin, kaya tayo nagpapatuloy at naglilingkod sa Diyos. Nothing more, nothing less. Amen. But the secret to bearing much fruit is to be totally dependent upon Him. We must continually abide in Him if we are to bear fruit. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, then you will produce much fruit. Without me, you can do nothing. So yung sinasabing fruitfulness, paano magkakaroon ng fruitfulness? Remain in God.
Remain in me. Sabi ng Lord, hindi ka magiging mabunga kung ikaw ay hihiwalay sa akin. Ano nire-represent ng Lord na magiging mabunga ka? May church na magpatuloy ka, maglingkod ka, ibigay mo talento mo. Saan ka magsisimula? Ibigay mo ikapu mo dahil iyon ay sukatan ng katapatan mo. Dahil doon nakapaglilingkod ka, ibigay nyo ng buong-buong inyong ikapo upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Kaya kapag ang templo ay lumalaki, ang templo ay dumarami ang mga taong naglilingkod sa Lord, dahil bahagi ka, doon ka magsisimula. Dire-diretso po tayo sa bawat barangay na nagpamimigay ng kanilang mga pangangailangan. Iyon ay dahil sa pamimigay ng ating ikapo at pagpe-pledge. Amen po ba? Doon ka magsisimula. Naku, pag nakita nyo po mga talento ng mga kabataan, magugulat ka. Grabe. Yun nga hong batang-batang 5 years old, di ba? Ilang beses na pipicture sa TV. Dahil marami pong drummer na mga bata, pero yung iba, yung commitment ng batang ito. Sobra talaga si Lord pag nagbuhos ng pagpapala. At kapag ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit, sukatan ng katapatan, pagtitiwalaan sa malaki. Kaya kung ano man ang hawak natin ngayon, maging mabuting katiwala ka. Dahil kapag nagiging mabuting katiwala, doon nagiging mabunga ang buhay Kristiyano. And God will not judge us according to our gift, but according to our fruit. Kahit na napakagaling mo, napakasipag mo, pero kung hindi mabunga ang buhay mo, nabunga ng pagkakilala mo sa Panginoon, bali wala rin. Kaya wag ho kayong masurpresa kung may mga lingkod ng Diyos na nahuhulog sa pagkakasala. Pastor nakita na may 2 asawa, pastor na nagnakaw, hindi natin sila dapat laitin. Baka bukas makalawa, ikaw na rin yun. Dahil ang bawat isa ay nasa proseso ng pag-aayos. Nasa proseso ng pagbabago. Dahil kung ang hahanapin po natin sa kalagitnaan ay banal at wala nang dungis kasalanan, wala na pong tatayo para magturo ng salita ng Diyos. Sa akin ho, ilang beses na, pastor ka pa naman. Di ka ba nahiya? Ang kahihiyan mo'y kahihiyan ng buong iglesia. Noong una, sumikip ang dibdib ko, bandang uli, tumawa na lang ako eh. Marami yung ganyan. Mag-usap tayo sa linggo, sasabihin ko sa inyo mga karanasan ko. Ang sinasabi ko lang sa Lord, susumbong ka lang, Lord, naglilingkod lang naman po kami. Kapkapan nyo man po kami dito, puso't isip ko, wala naman po kami ibang gusto, kundi paglingkuran ka. Siguro po kung pagpapayaman sa tagal na po nito, noon pa po ako may bahay. Nung makapagpagawa ka ng bahay, sinabing ninanakaw mo daw ang tithes and offering. Pero salamat sa Lord. Salita lang ng tao yan. Mas mahalaga ang salita ng Diyos. Mas kilala ka ng Diyos kaysa pagkakilala ng sino mang nahuhulog din naman sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Huwag kang aayaw. Ang tumigil, ang umayaw, talo. Palakpakan natin si Lord. Spiritual fruitfulness is intensely gratifying and a lack thereof intensely disappointing. John 15 verse 8. When your lives bear abundant fruit, you demonstrate that you are my mature disciple who glorify my Father. Kasi kapag ikaw naglilingkod sa Diyos, pag ikaw ay isang sundalo, hindi mo iindahin kung ikaw man ay nahagip ng bala. Ang pinag-usapan nyo, laban pa rin hanggang kamatayan. Kaya mo pang bumarel, daplis lang yan. Diretso lang. Yun nga pong tinamaan na sa pinakasensitibong bagay ng baril eh. Pinipilit pa rin tumayo at lumaban. Ikaw pa, Kristiyanong spiritual na labanan yan. Merong Diyos na lumaban na para sa'yo, para ipagtanggol ka sa anumang uri ng laban. And the battle is not yours. Tandaan po natin, ang mga Kristiyanong matinong naglilingkod at walang maling motibo, ipagtatanggol ng Diyos yan. Kakalad ka rin ng Diyos ang demonyo at lahat ng paratang para ibalandra ang katwiran at kalwalatian ng Diyos. Ilang beses na pinagtangka ang patayin si Kuya Ed. Siniraan ng katakot-takot. Pero ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, 70 bansa may JIL. Buong Bulacan may JIL. Huwag na lumayo. Buong May Kawayan may JIL. 2025, 3 na ang church ng May Kawayan. Amen. Di ko na kinaya. Kaya yung pastor ko, yung asawa ko, kahit gusto ko nandyan para mag-drive sa akin, kailangan natin maghiwalay.
Ito ang pinakamasarap na paghihiwalay. Ang humawa ka na ng church, sabi niya, daya nyo, 2 yung anak natin, di man lang tayo nagtigisa. Kinukuha niya yung isa, sabi niya, kaya mo na yan. Buti na lang, nandun pa rin si ate nanay ni Rona. At saka yung asawa ng si Kuya Ronico, nandun. Hindi kami pwedeng maghati. Kasi kung saan mo gusto, doon ka. Diba, ganon? Ako kasi, katwiran ko, kapag gusto nyo pa ako, salamat po. Pag ayaw nyo na po sa akin, maraming JIL, pwede po tayong lumipat. Diba, nanay naman, sabi niya, gusto kita na. Ako kasi ganun prinsipyo ko. Magtsatsaga ka, ayaw mo na, nagkakasala ka na, nakikita mo na noon, di ka na nabe-bless. Diba? May JIL buong Bulacan, diba? May JIL Malolos, may JIL Pande, may JIL Hagunoy, may JIL Valenzuela, may JIL Caloocan. Napakarami, di ba? Salamat dahil ang JIL sa 4 na sulok ng daigdig, may JIL. Tatak JIL, naglilingkod ng tapat, naglilingkod ng mabunga. Amen. Palakpakan natin si Lord. 2 na po, there is fruitfulness, there is faithfulness. It is a stalwart virtue. Pag stalwart, ibig sabihin, determined, unwavering, nakafocus. Todo, matindi, matibay. Because faith and faithfulness have countless manifestation throughout the scriptures. Matthew 25 verse 21 says, His master said to him, You've done well. You are a good, faithful servant. You have proved myself trustworthy over small things. So now, I'm placing you in charge over many things. Be happy because I'm really pleased with you. Dahil napagkatiwalaan ka sa maliit, naging tapat ka, o heto pa, yung 5,000, dadagdagan ko pa ng 5,000. At yung hindi napagkatiwalaan do sa 1,000, 1,000 na nga. Ang sabi, natakot po ako sa inyo kasi masyado kayong mahigpit, masyado kayong mataray, masungit, binaong ko po. Sabi po nung may-ari ng kumpanya, ganun palang alam mo ugali ko, di sana nilagay mo sa bangko kahit ilang persyento, kumita. Sinayang mo. Binaon mo. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong baon yan. Ang binabaon, pinapatay. Binaon Diba? Wag nating ibaon ang galing at talento na meron tayo. Hayaan nating malayang gamitin ng Diyos. Sa testimony po ni Bunso, sabi niya, pinush po ako ni Mami kong maglingkod at the age of 5. 5 ba yun? Sabi ko, sa lahat ng pagtutulak ko, anak, ito ang pinakamagandang pagtulak ko sa'yo. Sa pagtanda mo, hindi mo pagsisisihan at sasabihin mo sa mga magiging anak mo, salamat, alam mo, ang lola nyo, itinulak akong maglingkod. Prayer ko po yan Kung mabura man ang buhay ko sa daigdig na ito, may mga maiiwan na magsasabing, salamat na lang si Pastora, pinakialaman ang buhay paglilingkod ko. Prayer ko po yun. Pero kung di mangyari, okay lang. Makarating lang ako ng langit, okay na. Faithfulness is love performing its prowess, never growing weary, especially amid dangers, difficulties, and differences. Ang katapatan po ay hindi lamang po sa dahil masipag tayo, magaling tayo, dahil po nagpapatuloy tayo kahit na tila baga ang gulo na nang nangyayari. Hindi lamang po doon nasusukat, kundi kahit nag-iisa po tayo. Dahil po ito ay bahagi lamang po ng katapatan. For most, it means doing our daily work out of love for God. Lahat ng gagawin po natin, kung wala pong pagmamahal sa Diyos, bibitaw po tayo. Mahirap po. Mahirap pong magtuloy-tuloy na nagpapakatino at nag-aayos. Pero mas mahirap na hindi magtuloy, na anytime pag binawian ka ng buhay, diretso ang paghihirap ng iyong kaluluwa. Pipiliin ko pa rin po, tumagal man ang buhay ko na merong mga sakripisyo at pagtitiis para lamang sa kapakanan ng kanyang ministeryo, pipiliin ko pa rin po ito. Bakit po? Pagdating po ng iyong kamatayan, titigil ng oras, kalendaryo at panahon ng buhay mo. Walang hanggang pagtitiis na po yun. Si Pastor John, lagi niyang sinasabi, matuto tayo magtiis, mga anak, kahit na tayo'y pinagpapala ng Diyos. May benepisyo sa pagtitiis. May benepisyo sa pagpapatalo minsan. Pero hindi lahat ng buhay laging pagpapatalo. May panahon ng paglaban. 1 Corinthians chapter 4, now it is required of stewards that they be found faithful. Everybody say, found faithful. Ulitin ko, 2 lang po, fruitfulness and faithfulness. Sa mga taga-JL, may Kawayan Leaders Workers, lagi nating ituon sa ating isipan, narito ako para i-develop
at magpatuloy sa fruitfulness and faithfulness. Kailangan kung saan ka inilagay, maging mabunga ka. Hindi yung iiwan mo para kang nagtumakbong mayor, namunini ka ng 20 taon. Nung isasali na yung pagka-mayor mo, daming aayusin ng susunod na mayor. Sana iiwan nating lagi. Yan po yung aking motivation kay Paskay. Sabi ko, anak, bago mo iwan ang ministeryo, iwan mong maayos bago ka lumipat sa paglilipatan ng Diyos sa'yo. Nalala ko po si Kuya Ed, pag pumapasok po ng CR ng eroplano, before and after, tinitisyo niya po yung pinaka-bowl. Inaayos niya. Para yung susunod na CR, maginhawahan dahil malinis, maayos yung CR ng eroplano. So kung na-touch ako doon, grabe, tayo, basta bahala ka dyan, di ko napaplush yan. Ikaw na mag-flush. May patak-patak pa doon. Diba? Kahit na po hindi naging magandang response ng tao sa'yo, huwag mong hayaan na sirain ng sino man ang pagkatao mo. Huwag hayaan mo na sirain ang katapatan mo sa paglilingkod sa Diyos. May pwede namang maging ebidensya ang Diyos na sa paglilingkod mo hindi ka naglaro, na ang paglilingkod mo ay hindi lamang alisan ng lungkot dahil wala kang magawa sa buhay mo, dahil dito masaya. Sa umpisa, okay yun. Masaya naman talaga, Ate Lourdes, maglingkod. Dumami kaibigan nyo. Dumami kapalitan ng Christmas gift. Di ba? Sarap. Di ba, Ate Mars? Bang gulat ka pa, niregaluhan ako. Kaya ako pag Pasko, magdala kayo ng maraming mga malalaking plastic, Ate Anisha. Dali, di mo akalain pag uwi mo, wala ka pang regalo nun, partida. Pag uwi mo, may mga regalo ka. Sarap di ba? Dumami damit ko na naglingkod ako Kahit nga hindi ko gustong isuot, na isusuot ko, bakit, Pastora, isang suot lang one time, picturean nyo. Di ba? Sarap dumami kaibigan mo. Oo, meron pa rin may ayaw sa'yo, pero mas maraming may gusto sa'yo. Tama ba ako, Ate Malu? May ayaw sa'yo, dahil masungit ka, pero mas maraming may gusto sa'yo. Di ba? Pareho lang tayo Masarap lumaki pamilya mo Di ba? Dati wala ka na-aatin ng birthday, ngayon may na-aatinan ka na. Kahit ka hindi ka invited Understood na yun? Kapatira na may birthday. Di ba? Ngayon, hindi nakakaya pag namatay ka. Bakit? Abay, may GIL, may kawayan. Maraming tao pag namatay ka. Kahit di mo na nakikita. Bakit? Di ba kaya-hiya yung namatay ka na nga, walang naglibing sa'yo. Tapos, ang mga marites pa sabi, walang naglalamay, walang dumadalaw, palibasa, masama ugali. Patay ka na, nilalait ka pa. Kapag may church ka, di ba? Daming tao. Tingnan mo nga naman yan. Isang iglesia pumupunta, walang humpay, bigay ng sobre. Di ba? Naipalibing ng maayos. Bakit? Ang daming nagmahal, daming naging kaibigan. Nainggit yung isa, sabi niya, buti pa siya, ang daming nagbibigay. Di mamatay ka rin. Ganun lang yun, di ba? O, di ba? Kinainggitan mo yung pati ba naman abuloy, kaya inggitan mo? Di ba? Nakakalungkot. Salamat. Luminaw sa ating isipan na ang pinakamahalagang bagay at pinakamagandang gagawin mo ay ang paglingkuran ng Diyos na nagligtas sa'yo. Put our talents into action to serve God and others. Faithfulness is good stewardship and it involves all of life. We are only stewards of all that we have, our lifetime and possession, talent and treasure. Madalas pinag-uusapan namin ni Pastor Jan, kung alam ko namang hindi kagandahan ng aking mga anak, maganda lang. Ganito karami katalento. Dinamihan ko na po, anak. Di na ako natakot sa buhay. Kulang di ba? Biro mo, meron na akong isang drummer, may gitarista ako. Kinumpleto ng Diyos. May preacher din ako, parehong preacher yan. Pero salamat, sapagkat lahat ng bagay naman inaayos at pinaglalakip-lakip. Bakit po? Sapagkat gusto iparating ng Diyos sa'yo, na sasabihin niya sa'yo, kagamit-gamit ka. Sabihin mo sa katabi mo, kagamit-gamit ka. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Sabi ng Moody Bible Commentary, explain, whatever levels of abilities Jesus has given, His followers will be held responsible for faithfully making gains corresponding to the amount entrusted to them, no more, no less. Our job is to manage what has given us. Kung ano man ang meron po tayo sa buhay na ito, kung ano man ang pagsubok na meron tayo, kung ano man ang labanan na meron tayo, walang hindi natin kakayanin, bagamat
ito man ay talento, pagsubok, o mga kinakaharap, pinahintulot ng Diyos yan ang kapasidad mo. Amen. God has the rights and we have the responsibility. He is the master and we are the managers. He is the sovereign and we are just the servants. Our attitude as we wait of the return of Christ, be fruitful, be faithful. Both of these attitudes are God glorifying and will be rewarded. Sabi ng NLT, Life Application Bible, the person who diligently prepares for it by investing his or her time and talents to serve God will be rewarded. The person who has no heart for the work of the kingdom will be punished. God rewards faithfulness. Those who bear no fruit for God's kingdom cannot expect to be treated the same as those who are faithful. Magtatapos po ako sa isang testimony. Nung ako po'y tumanggap sa Panginoon, alam kong nadinig nyo na po ito. Nung tumanggap po ako sa Panginoon, agad-agad gusto ko siyang paglingkuran. Ang problema ko lang po, saan ako maglilingkod na church? Dahil na-born again po ako sa Cruzada. Tapos yung kapatid kong si Ate Adina ay nagdadala ho ng pastor sa loob ng bahay namin. Would you believe, may Bible study sa loob ng bahay namin. Ako at ang inang ko, hindi na born again mismo sa loob ng bahay namin. Pero ang tata ko, na born again sa loob ng bahay namin. Ang nakakatuwa pa nito, nagkita kami sa church ng JIL Malhaka ni Kuya Selo, na hindi ko alam, bukod sa born again na siya, naglilingkod na pala siya bilang drummer. Nung ko lang nalamang, drummer pala yung kapatid ko, nagkagulatan pa po kami. Destined talaga na kami makakilala kay Lord. Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, kahit saan ang evangelism ng JIL, kami nila Pastor Michael, mahal na mahal ko yan Dinatnan ko na sa JIL yan. Kahit saan kami nila Pastor Michael noon, sige. Pakarami kong hawak na Bible study. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Bago ho magkaroon ng napakaraming life group, kami muna po ni Pastor Michael ang bumuno niyan. Walang gabi na hindi po ako mahayo. Nilalakad ko yung Bible study kasi wala ho akong pamasahe. Nagtataka ako kay Pastor Jan, bigay ng pamasahe. Sabi niya sinasabi, love gift. Yung pala binubulong niya, I love you. Yung pala yun. Walang mali siya kasi dapat tanggapin mo love gift. Tsaka sakto lang. Dumating siya sa buhay ko, kaibigan ko, pinanser ko talaga Wala, ayoko. Talagang kahit saan yan. Kaya yung mga anak ko, maarte sa bahay, pero pagdating sa labas, kahit saan mong punta yan, ganun minotivate ko sila. Kahit nakakasuka yung lugar, puntahan nyo. Yung kaluluwa, hindi nakakasuka. Mag-evangelize kayo. Dahil ang isang kaluluwa, yaman yan ang buhay natin. Tapos dumating sa point, nag-crusade si Pastor Doming sa Bangkal. Nilapitan ko po siya, sabi ko, Pastor, hindi pa uso yung gusto ko pong maglingkod. Gusto ko pong magpastor. Tinanong ako, ilang taong ka na ba? Sabi ko, 16. Going 17 po. Nag-aaral ka? Opo. Anong course mo? Midwifery po. Ganito, umattend ka muna. Tapos, pagka-graduate mo, mag-attend ka ng mga seminar. Pag alam mong tinatawag ka bilang pastor, magpastor ka. Kasi alam niyo kung bakit gusto kong magpastor. Kasi kung magturo silang tapang, ang tatag. Akala ko ang pastor, Superman. Nung magpastor po ako, kalahati ng iglesia ng JIL Malhakan, dadalawampu ata tayo noon, Michael? Kalahati, nawala. Kasi kung nakikita nyo si Ann, ganun-ganun ako. Tapos ipapalit bilang pastor. Yung mga matatanda, nawala. Nanatili lang tumayo si Ate Imelda Cruz, si Nanay Conching, Chaleti kong mahal. Sila yung tumayo. Si Michael, noon pa, nandyan na, sa likuran ko lang yun. Ayaw nang umatin. Sabi niya, kay bata-batahan niya yan. Sino magtuturo dyan? Balik uli ako kay pastor. Sabi ko, Pastor, parang hindi ho yata ako tinawag. Sabi niya, sabi ko sa iyo umpisa pa lang, first round pa lang yan. Hindi pa nagsisimula laban bilang pastor. Maayaw ka na. Tandaan mo, inayawan ka man nila, hindi ka inaayawan ng Diyos. Yang umalis, papalitan ng Lord yan ng 10 dobling balik. Laging ganun lang. Taon-taon, nagre-resign ako. Pakikita ko nga kay Pastora Kay kung gaano karami yung resignation letter ko Ang hindi ko lang pinagawa ng resignation ko si Hazel. Kasi baka sumamang mag-resign 15 years old pa lang, sekretary ko na ata yan Kung kanino ko pinagagawa resignation ko, hindi niya alam. Tapos kung ibigay ko resignation ko, Monday. Tuwing Lunes ako nagre-resign. Hanggang sa dumating sa point na pagod si Kuya Doming, kasasabing,
Sige, balik mo lang sa akin, magpahinga ka lang. Pag nakapahinga na ako, magre-resign ka? Di ho. O, pahinga lang yan. Pagod ka lang linggo. Pahinga ka lang. Salamat po sa Lord. Buti na lang, hindi pinatulan ni Lord at ni Kuya Doming pagre-resign ko. Kung hindi, wala po ako sa harapan nyo ngayon. Magpahangga ngayon, dumarating sa punto ng buhay ko na parang napapagod, pero hindi magre-resign. Hindi ko na ho alam ang salitang resign. Hindi ko rin nga ho alam ang salitang pahinga. Hindi ko alam ang spelling. Ang alam ko lang spelling. Hanggang sa huli, gusto kong makita ng Diyos, ako at ang aking pamilya, at ang GIL May Kawayan, naglilingkod sa tunay na Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat. The Lamb is Lord of Lords and King of Kings, and those who are with Him are the called and chosen and faithful. Amen. Sa oras pong ito, merong isang awit. Kagabi ko pa ito inaawit eh. Lagay mo nga yung lyrics. Tuntua po ako sa awit na ito. Sabi ko, grabe ang anointed ng song. Na ang nilikha ang awit na ito sa tunay na buhay na nararanasan natin na minsan maraming hadlang sa pagsunod, sa pagsimba nyo pa lang maraming nang hadlang. Kadalasan napapagod. Oo, mapapagod pero hindi hihinto. Hindi makapipigil, hindi pipigil ang lahat ng bagay sapagkat ang isang matalinong tao kapag nakasumpong ng pinakayamang inaasam-asam at alam niya na ito'y magdadala sa kanya sa walang hanggan, wala ang salitang paghinto. Papahinga pero magtutuloy. Oo, masasaktan pero hindi ibig sabihin aayaw. Oo, matatakot pero hindi ibig sabihin tuluyang magkukuble. Maraming dahilan para tayo ay sumukot umayaw, pero mas maraming dahilan ng Diyos para magpatuloy sa Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa. Awitin po natin ito nang merong dedication sa ating buhay. Hallelujah. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapago. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithi. Hallelujah. Ikaw ay malungkot. Give you praise, Lord. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, at kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Let the keyboard be heard. Tingin lang po kayo. Siguro po, iba po yung status nyo sa status ko at ng ibang mga manggagawa. Siguro hinahadlangan kayo ng kaaway para magpatuloy sa Christian life nyo. Dati yun yung first step para malaman natin ang kahulugan ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Siguro yung asawa nyo, yung anak nyo, yung sitwasyon, financial. Yun yung umahadlang. O kaya yung kahinaan mo, nakokondem ka. Kasi sabi mo, maglilingkod ako, sisimba ako, namubuhay ako sa kasalanan. Huwag niyong hayaan na hadlangan ng sitwasyon ang pagsamba at paglilingkod mo sa Diyos. Dahil sa huli, kapag humarap ka sa Diyos, wala ka namang ibang idadahilan eh. Hindi yung kung sino yung taong naging hadlang, hindi kung ano yung naging problema, hindi kung ano yung naging labanan. May kanya-kanya po tayong pagharap. May kanya-kanya tayong pagsusulit. Kaya anuman ang humahadlang, anuman ang condemnation, anuman ang mga guilty feelings natin, anuman yung bigat na meron tayo, sabihin natin sa Lord, Lord, hindi ito magiging hadlang. Magsama-sama man silang hadlang, hindi ito magiging hadlang dahil ikaw ang Diyos na nagliligtas. Namnamin po natin ang awit na ito. Let us worship the Lord, our God, a service-oriented in the ministry of God. Hallelujah. Kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, at kahit pa nasusugatan, kasangkapan
Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man at kahit pa nasusugatan, kasama panin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang ganasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng ito. Ikaw ang aming gantimpala. Ang pag-ibig, ang pagmamahal mo, ang presensya mo na nagdudulot ng kakaibang lakas. O dalakilang Diyos, idantay mo ang iyong mapagpalang kamay sa iyong mga anak, maging sa mga nanonood sa FB Live. Hayaan mo ang kapayapaan, Panginoon, ang mabungang puso na punong-puno ng pag-ibig. Hayaan mo ang katagumpayan ay maranasan ng iyong mga anak. Ang may sakit ay pagalingin mo. Ang may magulong pamilya ay payapain mo. Ang nalilito ay bigyan mo ng kagaangan ng isipan. At inaangkin po namin, anumang sugat na gawa ng kadiliman ay pinagagaling mo sa mga oras na ito. Minsan pa, dakilang Diyos, inaangkin po namin na ikaw at ikaw lamang, Panginoon, ang mabibigyan ng kalwalatian ng aming buhay. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen. Palapakan po natin ang